Magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa ating Diyos sa binigay niya muling pribileyo sa atin na mapakinggan natin muli ang kanyang kalooban para sa atin na ipinahayag niya sa kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin bago tayo magsimula sa ating maikling devotional sa Luke 23, verse 43. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, kami po ay lumalapit ngayon sa iyong banal na presensya. Unang-una po ay para magpasalamat sa biyaya niyo sa amin na mapakinggan ang iyong salita. Biyayaan niyo po kami ng mapangunawang kaisipan at masunuring puso sa kalooban niyo para sa amin. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ni Jesus. Ang verse po na na-assign sa akin ay ang Luke chapter 23 verse 43. Basahin po muna natin. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Siguro po para po makita natin ang konteksto at mabigyan linaw din tayo kung bakit ganito ang naging sagot ng ating Panginoon sa hiniling ng isa sa napakong kriminal. Mabuti pong basahin po rin natin ang mga previous verses simula po sa verse 39. Basahin po natin. Verse 39. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit, sinaway siya ng isa at sa kanyang sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan? Verse 41, tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Verse 43, at sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Makikita po natin sa talatang ating binasa ang isang eksenang nagpapakita sa atin ng isang konversasyon ng tatlong tao na nasa bingit na ng kamatayan. Nagsimula ito sa pangungutya kay Jesus ng isa sa mga kriminal na ipinako at sa pagdepensa naman ng isa sa mga kriminal sa ating Panginoon. Kinilala niya si Jesus bilang Diyos at bilang Hari. At nagtapos ang eksenang ito sa pagpapatawad ni Jesus sa taong nagsisi at pagbibigay ng ating Panginoon sa kanya ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Ang goal o layunin po natin ngayong araw na ito ay unawain at isa puso ang ipinangako ng ating Panginoon sa taong ipinako sa krus na kasama niya. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ito ang sagot ng ating Panginoon sa hiling ng isa sa mga kriminal na nakapako. 42. Makikita po natin sa verse 42, sinabi niya kay Jesus na alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Tanong ko sa iyo, kapatid, ikaw naniniwala ka ba kagaya ng kriminal na napako sa krus dito sa katotohanang sinasabi ni Jesus? Sa mundong ito na ating ginagalawan na punong-puno ng kasinungalingan, panlilinlang sa lahat na yata ng sektor at antas ng lipunan, ang salitang katotohanan at tiwala sa mga taong nagsasabi ng katotohanan ay parang hindi na yata binibigyan ng kahalagahan. Pagdududa at kawalan ng tiwala sa kapwa ang siyang nagiging kaugalian. Ngunit sa kabilang dako naman, mayroong nag-iisang boses ng katotohanan na dapat nating pagkatiwalaan. Siya ang nagsasabi na katotohanan sinasabi ko sa iyo. Dito sa mundong punong-puno ng kasinungalingan at katiwalian, kailangan po natin ng isang pundasyon na ating matatayuan. Pundasyon na matatag,
mapapagkatiwalaan para gabay sa ating buhay. Brethren, pundasyon na yan ay ang katotohanan na dapat nating pagkatiwalaan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus lamang at wala ng iba. Si Jesus na nagsabi, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Walang kasinungalingan na matatagpuan sa Kanya. Maraming tao ang nakarinig sa mga pinahayag niyang katotohanan sa bagong tipan at mga taong nasaksihan mga ginawa niyang himala, mangha sa Kanyang kapangyarihan. Kaya nga kapatid, kay Jesus lamang natin pwedeng ipagkatiwala ang ating buhay. Hindi sa ating sariling kakayanan, hindi sa ating pamilya, hindi sa gobyerno, o kung sino man na nagsasabi sa atin na katotohanan ang sinasabi nila. Kagaya ng kriminal na nakapako sa krus, tanging kay Jesus lamang tayo dapat maniwala at magtiwala. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ano po ba ang mga practical application ng verse na ito para sa atin? Ang una ay dapat nating papurihan at pasalamatan ng ating Panginoong Hesus sa Kanyang buhay na matuwid at perpektong katwiran na biyaya niya na asinalin sa atin. Dahil wala po tayong kakayanan bilang mga makasalanan na mabuhay ng matuwid kahit 1 minuto lamang. Magpasalamat din tayo sa ating Panginoon sa Kanyang pagdurusa at pagkamatay sa krus para kabayaran sa ating mga kasalanan. Ang ikalawang practical na aplikasyon ng verse na ito ay sa pang-araw-araw nating buhay ay kailangan nating magtiwala sa salita ng ating Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbubulay-bulay araw-araw sa Biblia, ang Kanyang salita. Para mas lalo natin siyang makilala at magkaroon tayo ng pag-asa at kagalakan sa Kanyang mga pangako. Bigyang gabay sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, ang hamon ko sa inyo ngayong araw na ito, bago tayo magtapos, ay ang tanong, kagaya ng kriminal na nagsisi, nanampalataya at kinilala si Jesus bilang Kanyang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ba ay nagtitiwala at nagpapasakop sa katotohanan na pinahayag ng ating Diyos sa Kanyang salita? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga katotohanang ipinahayag niyo at narinig namin. Isulat niyo po ito sa aming mga puso at isipan at nawa sa tulong ng Banal na Espiritu ay maisabuhay din namin ang mga katotohanan ito. Kagaya ng kriminal na nakapako, sa iyo lamang po kami tinig at magtiwala dahil kayo lamang o aming Diyos ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen.